afternoon. Coming to you live from the Phil Oil Flying V Center, this is ABS-CBN Sports live and exclusive coverage of the Premier Volleyball League Reinforced Conference. We're coming to you via live streaming on the Philippines' #1 sports website, sports.abs-cbn.com/livestream/PVL and premiervolleyballleague.com. And for our first game, we have the Perlas Spikers against the Power Smashers. At para naman sa pangalawa nating game, we have the Lady Warriors and the Lady Jet Spikers. Kumusta kayo mga kapamilya? I hope buhay na buhay kayo ngayon dahil kami dito excited na. Siyempre hindi makukumpleto ang ating broadcast team at ang inyong mga araw kung wala ang ating napakagwapo at talino na kasama ngayon na analyst din for this special game na si Alfred Valbuena. Hello Alfred. Yes Rox, thank you Rox. I'm doing great. Sino bang hindi ma-excite ngayon sa laban natin? Kasi parehas yung teams natin yun with same standing, 1 loss and 1 win. So, tignan natin kung sino aangat sa kanila na dalawa. Yes, at syempre ngayon yung teams natin naghahanap pa ng rhythm. Pero I think this is the best time now na puntahan natin at i-update mo ang ating live streamers sa PVL Reinforced Conference standings. Yes. So, ang Water Defenders ang angat ngayon sa standings natin. Kita naman na 3-0. Kasi talagang pinapakita nila yung puso at tapang nila sa paglalaro At yung ibang teams natin ngayon, tied sila, ang Perlas Spikers, School Smashers, Power Smashers. And syempre, ang Lady Warriors, ang defending champions, nasa huli ngayon. Parang nangangapa pa sila ngayon sa laro nila. Yes, and I think, Alfred, ang maganda dito sa bagong season natin is everyone is starting on a clean slate. So, kumbaga, people are trying to find their footing, finding their rhythm. At syempre rin, maganda rin na this time din, puntahan natin ang panig ng Perlas Spikers. Tingnan natin ang nangyari sa kanilang huling laban. Tama. Natalo ang Perlas Spikers kontra sa Lady Jet Spikers sa huling laban nila. Sa exciting 5-set match yung nangyari na yun. Yes, first time yon dito. Yes. Nakuha ng Lady Jet Spikers ang unang 2 sets pero lumaban pa din ang Perlas Spikers at kinuha nila ang sets 3 and 4. Ngunit nabigo sa run nila at natalo sila ng 5th set. Mas madaming napuntos ang Lady Jet Spikers noon, 62-56 at aces 10-4. Pero alam mo ba, Rox, talagang sa errors talaga out of points na natalo Kitang-kita na 42-30 ang nakuha ng errors ng Perlas Spikers laban sa Jet Spikers. Kasi kailangan talaga pag isang team, mas konti yung errors para may edge silang manalo. Oh yes, easy points yun, kumbaga na binigay lang sa kalaban. Pero alam mo, mukhang easy rin para sa player na to ang kanyang naging performance sa nakaraang 2 laro niya na si Z Hervasio. Dizzying performance, kagaya rin ng facial na ginawa niya sa unang game pa lang niya. Sino ba naman ang hindi mahihilo doon kung sinapakan ng bola sa mukha, diba? Sino nga ba? Siyempre si Z Hervasio, kilala natin niya na talagang attacker siya. Wala pa lang sa Ateneo. Na she had a team high 15 points laban nung Lady Jet Spikers. She converted 13 out of 59 spikes, Rox, and added 2 aces also nung game na yun. Yes, napakagandang leadership ang pinapakita niya ngayon sa team niya. Pero kapag pumunta naman tayo sa kabilang panig ng net, ang Power Smashers naman, puntahan natin yan na mukhang lahat sila is taking on a leadership role, giving double-digit figures sa kanilang team. Yes. Kaso natalo ang Power Smashers sa huling laban nila Alam mo yun, kalaban ng Water Defenders in 4 sets. Kitang-kita din dito na errors ang nagpatalo sa kanila. 40 laban sa 31. Pero, 3 sa mga Power Smashers ang gumana nun. Sila ay sina Jovelyn Prado, Dindim Pacres, at Regina Rocha, who each scored 11 points. Na syempre, nakulangan sila. Baka talagang errors or yung lack of experience din sa paglalaro ang naging sanhe nun. Kasi nung first day nila, kumbaga, ang taas ng expectation ng tao because they had a 3-set upset win against the defending champions na Lady Warriors. Pero kung makikita natin, very consistent kayong sinabi mong players. Si Prado, Pacres, Arrocha, Villegas also, na laging double-digit yung binibigay nila sa kanilang teams. Yes. Pero alam mo, if there's someone in the team who's bringing not just points, but also noise from the crowd, it's no other than this a very powerful hitter na si Dimdim Pacres. Tama. Sino bang hindi nakakilala kay Dindim
Pakres, di ba? Isa Boom sa mga Pakres. cute na manlalaro mula sa UST yan. Well, si Dimdim kasi sobrang versatile niya sa opensa na nakatulong para sa Power Smashers. Lalo na itong last game nila, nakapunto siya ng 11 points. Ngunit kinulangan talaga sila eh. She had 7 spikes, 2 blocks, and a total of 2 aces din nung game nila against the Water Defenders. Pero, hindi tayo magkukulang ng tweets ngayon. Basta mga kapamilya, gamitin nyo ang hashtag PVL on ABS-CBN. Alfred, pwede mo bang i-share ang Twitter handle mo? Yes, my Twitter handle and IG account is @AlfredValbuena, guys. So you can tweet me and you can follow me to pabate lang. Ganun. Parang yung kanina, si Papi Alf. Hi, Amy. Si Amy ka, mukhang na-excite na nakita ka dito. Nagpaparamdam. Anong masasabi mo dyan, Alfred? Amy, ikaw na mapalit sa akin dito siguro next. Ikaw talaga? Mga kapamilya, excited na kami for this match. Huwag na natin patagalin to. Again, Perlas Spikers laban sa Power Smashers. Lahat yan sa pagbabalik lang dito sa Premier Volleyball League only on SNA. Welcome back mga kapamilya dito sa Premier Volleyball League only on SNA. Ito pa rin po si Roxanne Montealegre at syempre kasama ko si Alfred Valbuena para sa Game Now, Power Smashers kontra sa Perlas Spikers. At saka para hindi rin kayo ma-confuse sa schedule natin sa games, you can always visit premiervolleyballleague.com para lagi kayong updated. Perlas versus Power Smashers again for now, and kasunod na game nito is Lady Warriors, kalaban naman ang Air Force. At medyo may nagpalit tayo ng schedule, so para mas alam nyo ang ating schedule sa Tuesday, Perlas kalaban niya ng Lady Warriors sa first game, at Power Smashers kontra sa Cream Line sa sunod na game on Tuesday.
And officially, we're starting now our first set. Dito yan sa Phil Oil Flying V Center. Again, keep the tweets coming. Just use the hashtag PVL on ABS-CBN. And syempre dito sa live stream, tatlong camera points of view ang pwede nyo makita. And to start this their lineup sa Perlas Spikers, we have Amanda Villanueva, Amy Ahimiro, Cathy Bersola, Sue Roses, Z Hervasio, Jem Ferrer, and for their libero, Ella De Jesus. Yes, and for the Power Smashers naman, we have Arocha, Guillema, Marzan, Prado, Pacres, Villegas, and for libero, Gillego. Yes, yan ang ating starting lineup ngayon. So, hindi lang ito battle of the two teams. Battle din to of the two coaches. Coach Jerry Yee para sa Perlas Spikers at Coach Nes Pamilar naman para sa Power Smashers. Tama. Well, makita natin dito talagang naghahanda na. Handang-handa na ang bawat teams. Sinong gustong umangat sa standing natin. Kasi tied sila ngayon, di ba? One apiece. One Yes. win, one loss. So, let's see. Kumbaga, this first set also will set the pace for the two teams. They will try to find the rhythm at titingnan din natin kung sino ba ang mas nakapaghanda para sa larong ito. Did you have any experience, Alfred, with the coaches, like Coach Nes or Coach Jerry, and how they actually prepare for games such as this one? Kay Coach Jerry lang kasi syempre coach siya ng women's team namin sa UP. Talagang pinaghahanda niya every game eh. Bawat, kunwari may upcoming game sila, sobrang nagtitrain sila twice a day. And yung mga kulang nila na nakikita niya sa paglalaro from the past games or from the past trainings, talagang pinupunan niya para ma-sure niya yung game na yun. Yes, pero kanina mukhang hindi pa sure ang ating nagsimula dito na si Regine Arocha, ay si Vera May Guillema dahil nga nabigyan niya agad ng error ng kanyang team at nagkaroon agad ng point na mabilis ang Perlas Spikers. So, dahil doon, ngayon ang bola ngayon na kaya Amy Ahumiro, who also was born in New Zealand at ang mom niya is a teacher who travels around the world. Kaya rin na-discover niya ang kanyang skills sa volleyball dito sa Pilipinas. Yes. Nakita mo sobrang ganda ng combination play na ginawa ng Power Smashers doon. It opened up a patong for Prado. Kaya ngayon bumalik ulit ang bola sa kanila. Alfred, if you can say one big difference sa women's and men's volleyball, what would it be? It's the pace of the game siguro. Kasi sa men's talaga, pabilisan eh. Mabilis talaga yung pace ng game. So dito, mas mahaba-haba talaga ang rally. Yes. At hindi nasalo ng libero ng Perlas na si Ella De Jesus ang hit na yon. Pero nakita mo parang rocks, share ko lang, it's like battle of the UAP and the NCAA ngayon. Kasi kita natin dito sa Power Smashers, mostly composed of the NCAA teams, diba? Like from Arellano. Yes, and also of course from San Sebastian Stags, kagaya na nakita natin dito, si Vera May Guillema, Kat Villegas, who are both from the San Sebastian Lady Stags. Yeah. And napansin natin sa kabilang panig, kagaya ng sinabi mo, we have Ella De Jesus, Jem Ferrer, Z Hervasio, even Cathy Bersola and Nicole Tiamzon, who are all Katipuneras. Yeah. Pinagsama-sama sila doon para tingnan natin kung talagang walang lalaban sa mga Katipuneras. Pero dito naman, magsaserve ngayon, Dimdim Pacres with their bullet serves, who is actually from UST. So, let's see. Magandang reception mula kay Sue. Binigyan ni Amanda, pero nakuha pa rin ng team captain Jovi Prado. Binalik ang bola. And there goes a point to the Power Smashers. Pero alam mo, Rox, nakakahanga kay Amanda Villanueva. Kahit hindi siya gaanong katangkad, pero kitang-kita mo naman yung elevation niya sa pagpalo, tsaka yung talagang gusto niyang patayin yung bola bawat bigay sa kanya. Yes, napapansin natin lahat nga. Kasi that was actually my question to Pia before. Kailangan ba pa nagbablock ka, matangkad ka? Well, always? Or mataas talon mo, yun yung exception? Yeah, may edge ka kung matangkad ka. Siyempre, mahaba yung hands mo, yung wingspan mo, kahit siguro, kahit na-late ka na, hahabol ka sa block para madedeflect mo pa rin eh. Unlike syempre for being siguro maliit,
Pero minsan, meron talaga mga middle blockers na hindi gaano katangkad pero ang galing mag-block. Kasi depende na rin sa pagbasa ng bola and sa timing nila eh. And kagaya nga nito, perfect timing para kay Amanda. Pero, hindi nakisama ang net. Yeah, sayang yung maganda yung intention na doon na ilagay sa cross-court yung bola kasi yung blockers talagang kitang-kita na sinarado na yung down the line. So, kitang-kita na yung bukas yung cross-court kaso kumulang lang sa power. Yes, kumbaga, even if the intention was there, she didn't make it. Pero bumawi ngayon, nabalik ang bola. Tinas ang bola, Guillema. To Arocha, pero... Sayang yun. Si Amy Ahumiro talaga, good blocker din siya. Si UAP pa lang. Yes, and nakita natin na dala niya yun hanggang dito. Yes. And she's also teaching us a lot about volleyball kasi parang napansin natin din yung pagka-master niya on both the defensive and offensive part of the game. Magandang reception yon kahit medyo nahuli. Hervasio, nahanapan ng butas. Sayang. Kaso, hindi pumasok yung palo niya. 6-all. Okay, pero alam mo, pansin natin sa players natin ngayon, wala masyadong ngumingiti. Medyo seryoso at this point. Tapos na ang honeymoon period natin. Kasi nasa third game na nila Yes. bawat parehas. Siyempre, kailangan siguro nakapag-adjust na lahat na kailangan wala nang makuhang talo kung gusto nilang makapasok sa top 4. Kinapos si Sue Roses dun. Yeah. Sayang din yung ginawa niya nun kasi kitang-kita niyang butas dito eh. Kaso kinulang lang sa power eh. So, Pero kita mo yung mga syempre magugulang na players, talagang tinitignan muna nila yung kung saan yung butas ng court. Kahit hindi masyadong malakas yung palo nila, kahit hindi masyadong explosive yung mga palo nila. papakiramdaman. Yeah, talagang titignan na nilang ginugulangan ng nila yung mga kalaban nila. Yes, at napakaganda rin na nakita na yun natin sa team captain na si Z. Nabigyan ulit niya ng another point ang kanyang team. 7-all. Yeah. Guillema to the team captain Jovi Prado. Nasagot agad. Nasa area ang bola. Sue Roses. Oh, sumober lang yung receive ni Dimdim Pakas nun. Yes, at yun na nga ang nagbigay sa atin ng first technical timeout natin. Magbabalik tayo for more action dito sa Premier Volleyball League only on SNA. Welcome back, live streamers, dito sa Premier Volleyball League only on SNA. Again, Perla Spikers kontra sa Power Smashers. Ako muli si Roxanne Monte Alegre. At syempre kasama ko ang napakagwapong si Alfred Valbuena. And Alfred, I think this is the right time to congratulate the Ateneo men's volleyball team. Yes, champion na ulit sila. 3-peat na sila ngayon. Ano bang bakit yung mukha mo medyo may medyo bittersweet? Kumusta ba yung journey mo sa UAAP? Masaya naman, masaya. Madami yung experience ups and downs ko, syempre. Kalaban din yung Ateneo for 5 years and for 4 years nakalaban ko yung talagang yung peak na team nila eh. If there was one thing that you will never forget during those games na nakatapat mo ang Ateneo men's team, what would that be? Siguro it was my last game against them this season. Talagang nanalo kami ng isang set sa kanila and really gave them a fight nung match na yun. And syempre last game ko na against them, gusto kong pakita sa kanila na sana matalo namin kaso hindi namin natalo eh. Well, things happened for a reason. Yeah. And well, they really deserve the crown. And now going back to the game, 10-9, lamang ang Perla Spikers ng isang puntos dito sa match na ito. Ngayon naman, Amy Ahumiro ulit. Jump serve. Inangat ang bola, Jovi Prado to Dimdim. Yun, kitang-kita mo naman yung explosiveness ng Dimdim doon. Malapit na, nagiinit na. At tignan natin kung magtuloy-tuloy ito kasi sobrang lakas talaga yung palo ni Dimdim. Lalo na left-handed pa siya. Minsan kasi mga lefties, talagang
iba ng blocking din eh. Is there an advantage if you're using your left or your right? Meron ba yung, kumbaga, science sa mapupuntahan ng bola? Or sa angle? Just like that? As of I know, parang wala naman. Wala naman. Yeah, it depends na rin sa player eh. And sa blockers na rin sa kalaban. Kasi minsan, nakikita na lang ng left-handed. May edge sila pag sa utility side sila pumapalo. So, yung cross-court, mas malaki for them. And yung lever ng... So, it's how the coach positions them. Yeah. And you can see that. Tinapik. Team captain, Jovi Prado. Ang saya niya doon. For the first time, nakita natin, ngumiti na sila. Yeah. They're loosening up here. Team captain, Jovi Prado, serving. Who led the Arellano Lady Chiefs to the championship. At madala rin kaya niya ang kanyang team ngayon sa panalo. At syempre mga live streamers, kung kakabukas nyo lang dito at hindi nyo pa alam kung ano nakita nyo on your screens, you actually have the option to choose how you want to watch this game. Ang ganda niyan kasi 3 points of views ng camera ang meron kayo. Meron kayong end cam or back cam. Kung gusto nyo naman makita at makafocus sa mga nangyayari sa ibabaw ng net, you have the net cam and of course the wide view cam na parang nanonood din kayo live dito. Again, use the hashtag PVL on ABS-CBN kung meron kayong gusto mga comments, natutuwa kayo sa features, meron kayong mga gustong i-cheer na iniidolo nyo, gusto nyong hulaan sinong celebrity crushes nila, anything is welcome here if you're team bahay, team office, team vacation, or team nakahilata lang ngayong Saturday. Yun, at napahiga nga rin ang Superman natin dito sa Perlas na si Sue Roses sa pagsubok na saluhin ng bolang yun. Nakuha na ata ng power smash ng rhythm sa laro nila. Talagang dire-diretso na yung puntos na ginagawa nila. Yes. Mula sa service ni Dimdim Pacres. Magandang reception. Villanueva? See that? I told you, di ba? Kahit maliit, kaya mag-elevate. Yes, sir. Pumalo ng score ng point. Napakagandang talon. Kaya guys, kahit maliit kayo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Thank you. Nakikinig ako, Alfred. Kaya pa yan. Madaming posisyon dyan. Yes. Basta kung gusto nyo talaga maglaro, yung passion nyo, huwag nyong pigilan kung ano magpapapigil sa'yo. Oo, marami kasi nagtatanong din sa Twitter eh. Paano ba nagsisimula maglaro? How if you can go back to that time that you tried out for the sport, what was that? Do you remember the date or how it happened, Alfred? I remember back, syempre when I was grade 7 nun, talagang PE teacher lang yung nagsabi sa akin na try ko mag-volleyball eh. Kasi before I was a varsity in basketball noon in our school, CSA back then. So yun, summer before grade 7, I tried lang. Wala mawawala eh. Kasi usually dati sa CSA, pwede ka mag-dual sport. Basketball, volleyball yun. So yun, trinay ko. Yung teammates ko sa basketball, naging teammates ko rin sa volleyball. So parang, wala lang. For fun lang. Paka-talented mo naman, Alfred. Di and naman. humble. Yeah. At yan, tingnan natin ang jump serve ni Amanda Villanueva. Guillema to Arocha. Sobrang lakas lang yung palo ni Guillema dun. Hindi, ni Arocha pala. Okay, humabol na ngayon ng Perla Spikers. Yes, Ganun lang. Because of errors. Gandang reception mula sa team captain, Jovi Prado to Marisan. And that one brings the Power Smashers and this game to the second technical timeout. Magbabalik po ang Premier Volleyball League. Welcome again mga live streamers dito sa PVL on ABS-CBN, Perla Spikers kontra sa Power Smashers, and from Weng Skidu, Laban Perlas, live streaming all the way from Thailand. Sana makita na namin maglaro ang mga imports. Weng Skidu kami rin, alam mo kami ni Alfred, gustong-gusto talaga namin na makita what they can offer to their teams, paano nila mabubulabog ang game natin ngayon at standings. And yan, you can take that one. Another tweet from Mike_Onayan. Ganda ng laro ni Amanda sa Perlas. At ang ganda rin ni Amanda. Yes, sino bang hindi talaga makapagsabi na maganda siya. Ayan, si Social Alicat. Go Dimdim, Regine Jovelin and company, you can do it.
Just enjoy the game, go for the win. Hashtag Power Smashers. Thank you, Sushi. Alam ko na ang favorite food mo. And for your volleyball craving, ito na nga ang yung sinusuportahan, Power Smashers. Serving. Sukat na sukat ni Regine. Buhay pa ang bola. Jovi Prado. Yun. So, let's talk about the stats din ngayong first set. Ang Perla Spikers has 7 attack points, while the Power Smashers have 10. And syempre, errors na naman makita natin. Pero mas madaming errors pa lang ginawa ng Power Smashers ngayon. 4 na 3 lang sa Perla Spikers. Yes, digdikan talaga yung laban natin. Palitan lang to ng 1, 2, 3 points. Kaya ang talaan na natin ngayon, 18-15. At syempre mga kapamilya, huwag niyong kakalimutan na i-tweet kami hashtag PVL on ABS-CBN. And again, this is Roxanne Montealegre. You can find me on Twitter at Roxy Montealegre and on Instagram at Roxanne Montealegre. At Alfred, Papi Alfred, para naman sa'yo. Anong Twitter handle? We can remind the live streamers. Alfred Valbuena. Yeah, yun lang naman. Napaka straightforward. Yeah. Kagaya ng straight hit nun. Amy Amiro. Pero sarado ang pintuan. Guillema to Jovi Prado. Kitang-kita mo yung bawat place ng bawat teams na talagang gusto Gandang makapatay na kaagad. Gandang tapik. From soft touch to hits. Strong hits. Handang-handa naman. Let's see kung anong magagawa dito ng Perla Spikers. Sino ba magtatapos ng rally na ito? Both good defense. Yeah. Excellent defense from both teams. Pero, nahanapan ng butas. Yeah, kita mo yung connection ni Amy tsaka ni Jem dun. Former teammates. Talagang minsan talaga kahit nasa club teams ka na, kung teammate mo siya nung college or past teammates mo siya, pag gamay mo na isang tao, forever mo namang gagamay yun eh. If meron kang parang partner, kumbaga sino yun for UP? It would be my opposite, my diagonal, si Wendell Miguel. And if he's listening right now, what can you tell him? Wendell, pagaling ka lang dyan. Chillax ka muna ha. Siyempre, hindi naman yan nakita yung eyebrows mo na gumagalaw. Oy, labas yun. Kumabol na ulit itong Perla Spikers from that serve by Jem Ferrer. In fairness, Alfred, I think dahil sa'yo, number 2 tayo sa trending, PVL on ABS-CBN. Alam mo nung nalaman nila na ikaw yung analyst dito, nag-switch from women's volleyball muna. Nag-break muna sila doon. Medyo... Hindi naman siguro. Meron eh. Kanina nag-tweet, hanapin natin yan. Kagaya ng paghahanap nila sa puntos na ito. Nasa lo pa rin, ni Galang. Guillema, to Pacres. Drop ball pero hindi nag-succeed. Hervasio. Sobrang lakas ng palo ni Hervasio na yun. Talagang binasag niya yung blockers. Yes. Kahit nakapwesto na yung blockers, kita mo yun. Padaan pa rin niya off the block. Ang ganda nung tama nung bola na yun. Tansyang-tansya niya. Amy Jaumiro again for that jump serve. And you can see Rox talagang dikita ng laban natin, no? Talagang palitan ng points ang bawat teams natin. Yes, this point, hindi ka pwedeng magbigay ng free points like errors. You cannot afford that eh. Napaka-dikit nung laban natin. Both the teams have top-tier players. Again, like what you said, it's like a mix of NCAA and UAAP players. Yes. And just like also your friends here, nakabatch mo, nakagaya ni Cathy Bersola at Nicole Tiamson dito sa panig na ito. Sabi nila, this is their first time sa club teams, right? Yeah. So ano kayang pakiramdam ng shift from collegiate and then now you're playing for a club team like that? Did you ask them? Were you able to hang out with them recently? Not yet. Hindi ko pa sila natatanong. Pero kasi, siguro feel ko sa kanila, same lang. I mean, it's for the love of the sport, what they're doing, the passion, and coach nila pa rin, si Coach Jerry. So, parang sanay na sila sa sistema na nangyayari, sa coaching style. Nag-iba lang talaga yung mga players. Pero hindi
familiar pa rin naman sa mga players eh. Like sila Amy, syempre, nakakalaban naman niya. And they train also para magamay na ang isa't isa. Yun yung importante doon, yung training. Pero what I noticed with our match today for Coach Jerry, comparing it to the last one that we have, the first time that we had 5 sets sa Perlas, he had more substitutions during that game. Pero now, mas binababad niya yung players niya pa sundot-sundot lang yung substitution niya. You think this is because na mas nagamay na ng sistema ng first ng starters natin yung game? Yes, talagang minsan kailangan mo hanapin kung ano yung tamang timpla ng players sa isang team. Kung may connections ba sila ang bawat players, kung talagang ba makakatulong ang isang player off the bench. Kasi minsan yung off the bench player nakakatulong, nakakabigay ng spark sa lalaruin ng buong team, throughout the game. And yes, it always starts from that one spark. Pero both teams natin have firepower. With Z Arvasio, the dizzying Z. Yeah. Pero na sobra. sobra. Na-dizzy ata siya dun. Z Arvasio, very strong, just like her dad. Kung she gets it from. And balik naman sa team captain ng kabila, Jovi Prado. Oo, sayang yun. Bigayan sila ng service error. Talagang crucial yung mga nangyayari ngayon kasi patapos na yung laro. Dapat talagang matapangan na. Talagang ingatan na yung bawat errors na mangyayari. Sana wala nang mangyaring error. Yes, 2 points na lang para makuha na ng Perlas Spikers ang set na ito. Amanda. Let's see. Oh. Boy pa ang bola. Su! Gandang block. Regine Arocha. Nakuha na nga ni Regine. Kahit dalawang blockers na sa harapan niya, napadaan pa rin niya. Good, like what you said kanina, ganda ng intentions nila. So, pag nasusunod yun, talagang magandang contribution yun for the team. Pero ngayon, Alfred, if ganito kadikit yung mga laban, aside from not making any errors, ano ba yung dapat sinasabi mo sa sarili mo para, you already finished the set with a win? Kailangan lang ng confidence sa bawat galaw. Sa lahat ng ikikilos mo, talagang confident ka. Like, ginawa ni Amanda Villanueva na yun. Kitang-kita yung confidence sa sarili na papatayin ko yung bola na to for the team. And that confidence made them go up again by a point. So now 24-22, 1 more point para makuha niya ang set na ito. And sa dikdikang game na kagaya natin ito, Alfred, hindi pwedeng magpatumpik-tumpik ka at you cannot just be really slow because because now if you give the other team a set, kung palitan lang ng puntos yan, madaling makakahabol. Yeah, para makuha na ng Perlas Spikers kung magbigay pa ng error ang Power Smashers. So tignan natin kung anong pinag-uusapan nila sa timeout, kung anong play ang gagawin ng Power Smashers para makadikit sa Perlas Spikers. Yes, ang Kobe fan na kaya ang magbibigay ng set na ito sa kanyang Kobe mentality. Okay. Mamba mentality na ba? Kat Villegas to Su. Villanueva again. Naangat pa rin ang bola. Jovi Prado. Cathy again. Villanueva. Kita mo yun, talagang sobrang gulo niya maglaro. Nakita niya na sa kanya lagi binibigay. Pero double touch ang tawag doon kay Sue Roses. Nako, ito na nga yung sinasabi mong errors, no? Kitang-kita mo kasi sa pag-set sa flight ng bola. Minsan, basado na ng referees kung double ba talaga. Kung kanina, ang Power Smashers ang mas may error. Ngayon, mukhang Perlas Spikers naman. Nahawa na sila. Na-jinx ata eh. Na-jinx natin. Hindi naman sana. Amy Ahumiro, very powerful. Bicar. Nasalo pa rin. Full finishes off. Villanueva again. Jovi Prado. Bicar. To Arocha. Oh, that was a powerful hit by Arocha off the blocks. Sabi nila, hindi namin pamimigay itong first set na ito sa inyo ng ganon-ganon lang. Yeah. Talagang kahit alam mong last point na, kailangan maging sure ka pa rin kasi kung magbigay ka ng momentum sa kalaban mo, talagang gagrab nila yung opportunity yun eh. Like ginawa nila ngayon, grinab nila na nakadikit tuloy. Nag-deuce.
Yes, and napansin din natin kay Kat Villegas, even with her last game, mas rattled siya. Ngayon, it rarely happens to her to have that error. Pero nakikita natin ngayon na she really has to give that confidence to herself. Yeah. Arocha again! Oh, that power spike again. Nag-iinit si Regine. Trying to contribute that much-needed point for this set. Well, sa mga times na ganito, talagang kailangan sa service. Maging sure ka. And paano mo matatanggal yung pressure na yun sa sarili mo? Tsaka Into yung kaba. focus. So, Roses. Oh, medyo mababa lang yung set ni Jem Ferrer dun para kay Amy Homiro. Yes, and kanina, sabi mo nga, mukhang perlas na to. 24 kanina, pero ngayon, mukhang power smashers naman. Napaka-importante ng isang point para sa magkabilang kupunan natin. Alfred, did you experience something like this before? I've experienced a lot na ganitong similar last instance. one na kami, tapos nahabol pa yung kalaban, minsan matatalo pa kami. Talagang sobrang disappointing yung mga ganong instances na alam mong last point ka na pero madudus pa nila, tapos pag nagdus pa kayo, doon pa mas tatapang yung kalaban, matatalo. Kasi alam mo yung feeling na sa kalaban mo na wala silang pressure, kailangan nilang habulin yung score mo. Pero para sa'yo, para sa team mo, yung 24 or 23, andun yung pressure. Andun yung pressure kasi bawal ka magkamali. Kung magkamali, babigyan ng momentum sa kalaban. Eto na. Herbacio! Oh. Mukhang walang gusto mag-give up dito. Never quit talaga. Jem Ferrer. Kitang-kita mo si Rivas sa palo na yun, no? Oh, yun! Yun, sinuwerte. Ang gandang sukat nun sa net. Parang sinakto niya ito patamain sa white band, no? Para makapuntos ng madali service. Magtuloy-tuloy na kaya ang swerte ng Perlas Spikers. Jovi Prado, galit na! Yun! Kitang-kita ng palo na yun. Gustong pumatay talaga Ano yung pinakamatagal mo na experience? 32, 30 ata nun. Or 33, 31, yeah. It was a match against Adamson yun. Sobrang nakakapagod siya kasi pero nakakatuwa rin and exciting na syempre gusto mong pakita na mas matapang kami, mas magaling kami. Kahit palitan kayo ng score, kung sinong unang bibigay siya matatalo. Kagaya nga na sinabi mo, yun ang tapang na nakita natin kay Team Captain Jovi Prado. Ang ganda ng ngiti ng ating Team Captain. Pinapakita niya kung anong role talaga ng maging isang Team Captain sa isang laro. Yes, to si Vera May Guillema naman. Ito, susubok muli. Villanueva, magandang reception. Zia Ravasio. Naangat muli ni Guillema. Jovi Prado, hindi na kinaya. Hindi lang over. Tinapos. Alfred, palitan lang tayo dito. Naku, mukhang baka kaya pang ma-beat yung na-experience mo na more than 30 points. Tignan natin, Rox. At mga kapamilya, this is just the first set. Kita niyo naman yung volleyball quality dito. Sobrang exciting. Ang gandang tapik! Muli kay Jovi Prado yon. Kita mo yung gulang niya doon. Kitang-kita niya yung butas. Kahit hindi malakas yung palo niya, basta makascore, yun ang importante. Yes, tingnan natin kung yung magandang perception na yun will bring them this first set. Amanda Villanueva. Pero syempre, hindi magpapatalo si Kuya doon sa running spike niya. Kumbaga, walang kukurap sa mga pangyayari ngayon dito. Zia Herbacio again. Setting it up. Prado. Hindi ka tayo natamaan, Pampagising yun, Alfred. Yeah. Pero magandang effort ang ginawa ni Amanda Villanueva doon. Kaso kinapos. Pero siguro kung wala tayo dito, nakuha niya, no? I think so. Or kung tinalon niya tayo. Yeah, sasaluhin ko naman siya. Alfred, nakakahalata kami dito. Ayan, narinig ka. Villanueva again. Guillema, inangat. Pacres. Oh, boom! sayang. Pacres. And
Team Dim closes this first set and giving it to the Power Smashers. Magbabalik ang Premier Volleyball League.